Sino kaya ang mananalo ng ating limited edition Goosebumps shirt? Panoorin ang video hanggang dulo para sa ating mechanics. Babala! Bago mo simulan ang panonood sa video na ito, siguraduhin munang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Tape. The Sitting White Lady. Para sa unang video ngayong gabi, tayo ay mag-out of the country kasama ang ating kaduwag na si Retzel na nagpapatakbo ng YouTube channel na Retzel18 Haunted Exploration. Si Retzel ay makailang beses nang na-feature sa Goosebumps Top 5 kasama ang kaniyang fellow Pinoy ghost hunters. Ngunit ngayon, hindi sa Pilipinas ang eksplorasyon ni Retzel kundi sa Hong Kong. Hindi siya narito upang mamasyal sa Disneyland, ngunit sabihin na lang nating kakaibang mystery at magic ang kanyang hinahanap ngayong gabi. Binisita niya sa videong ito ang Souththorn Playground na nagsisilbing execution site kung saan, ayon sa mga kwento, may mga sundalong Hapon at Hong Kong locals ang pinugutan ng mga British colonizers noong World War II. Ito yung Southern Playground. Madilim to sa loob dahil sarado nga siya ngayon dahil sa pandemic. So ayan, nasa tabi lang siya ng highway. Ito yung loob. Ayon sa mga sabi-sabi, madalas makakita ng mga strange shadows sa mga batang nagdaraan mula sa fences ng playground. Madalas nilang isumbong sa kanilang mga magulang, to which they would say, baka anino iyon ng isa sa mga napugutan. At as expected, may strange shadow na nakita si Retzel. Madalas daw may nagpapakita rito sa may bandang CR, yung comfort room dito. Titingnan natin kung makakalusot tayo sa loob. Subukan natin kasi bawal talaga eh. Baka masagasaan ako. Dito yung dito yung CR nila. Mapakita ko sa inyo na may nagpaparamdam daw dito sa CR pag mga bandang alas 6 na ng gabi o alas 5 ng hapon. So kaya puntahan natin. Guys, ito yung CR guys. Ayan, papasok dun sa south. Parang may kumakanta sa loob. Marami daw babaeng pinugutan ng ulo dito eh. Ayon dun sa babae nagsabi. Parang may naririnig akong kumakanta. Nakita niyo ba yon? Ito yung CR guys. Ayan, papasok dun sa south. Parang may kumakanta sa loob. Marami daw babaeng pinugutan ng ulo dito eh. Ayon dun sa babae nagsabi. Mahirap makita ang anino, kailangang talasan ng paningin at kailangan pa nating i-frame by frame. Maputlang figure ito, halos kulay puti at tila nakaupo. Ang nakapagtataka, tila half body lang ito. Putol na katawan kaya ito? Ito na kaya ang sinasabing pugot at putol na kaluluwang binitay sa Souththorn Playground o pinaglalaroan lang ba tayo ng ating paningin? Kayo na ang humusga. Bungo sa bakuran, bumulabog sa bintana. Kung sakaling makakita kayo ng buto o bungo sa inyong bakuran, huwag ninyong bubulabugin. Huwag gayahin ang nasa TikTok video na in-upload ni Gus Melendez. Tignan ang pangyayari.
Hindi masisisi kung galaw-galawin ng bata ang bungong natagpuan sa bakuran. Marahil ay curious lang ito. Ngunit tignan natin ang bunga. Sunod-sunod na pagdadabog ang narinig sa bintana. Animo binabarena ngunit makikita sa video na walang construction ang nagaganap sa bahay. Makikita ring walang tao o kung ano sa loob at labas ng bintana. Kaya naman nakakapanindig balahibo ang pagyanig na ito. Mala Indiana Jones o Jumanji, pagsira o paggalaw sa isang sagradong artifact ang naging sanhi ng pagyanig. O di kaya may ancient na kaluluwa o entity ang nananahan sa bungong ito. Ang pagyanig kaya sa bintana ay banta ng galit? Isa lang ang sigurado. Pinto man ang bintana ang katok-katukin, wag na wag buksan. Wag na wag silang papapasukin. Bahay ng kababalaghan. Ang susunod nating video ay mula sa YouTube channel ng artist at YouTuber na si Goldie G, na unang nakilala sa TikTok dahil sa kanyang camouflage art. Kung ang mga multo sa channel na ito ay madalas magpakita, ang taong ito naman ay kayang-kayang magtago. In fact, habang sinusubukan niyang itago ang sarili sa pintura, ay may bahid ng kababalaghan naman ang nagpakita. Nangyari ito nang bisitahin niya ang Leperal White House sa Baguio. Oo, ito ang pamosong Baguio White House dahil sa pagiging haunted nito. Nagsimulang magpinta si Goldie. At matagumpay niyang naitago sa pintura ang sarili. Ngunit habang nagpipinta siya kanina, may kakaiba na palang nangyari. Matitiyak nating unusual ang paggalaw ng kaniyang buhok kung pagbabasehan natin ang mga halaman sa paligid. Kung malakas na hangin lang ang nagdaan sa likod ni Goldie, abay sasabay dapat ang mga halaman sa likod. Ngunit hindi. Makikitang may puwersa rin ang paghawi sa kanyang buhok. Enough upang mahalata ito ni Goldie at mapatitig sa camera. Hindi rin maipaliwanag ang biglaang pag-shake ng camera. Pag-uwi ni Goldie, ito ang nakita niya. Nakauwi na ako guys ngayon, pero may napansin kasi ako na parang mainit yung likod ko. So, nung chinek namin, yung area na yun, actually hindi ko maabot. Nung nandun na kami sa taxi, na-feel ko na parang mainit. Mainit lang naman, tapos parang habang tumatagal humagdi. Tapos ito, nung magpapalit na ako kasi dumiretso ako galing dun sa lateral, dumiretso na ako umuwi. Nung nakita ko na scratch ngayon, kinalibutan ngayon ako. Kasi nung una kasi, parang nagbibiruan lang kami about dun sa na parang baka may makita kami sa video, baka habang in-edit ko tong video na to saka ako may makita. Parang joke-joke lang. Ngayon, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi Maliwanag pa ni Goldie, saka lang niya naramdaman ng kalmot nang nasa taxi na siya pauwi. Lingid pala sa kaalaman niyang habang pinipintahan niya ang sariling mukha, may nag-iwan na rin ng bakas.
sa kanyang likod. Kung lilipat ka sa bagong opisina, mag-iingat ka. Hindi mo alam ang maaari mong makita. Baka maunahan ka ng iba mong katrabaho. Rockabye, baby. Talaga namang disturbing ang susunod na video. Paalala itong dapat bantayang maigi ang mga sanggol, nasa labas man o nasa loob ng inyong bahay. Ito ay ni-upload ni Chef_Shannon sa Reddit, isang security footage kung saan makikita ang isang sanggol sa crib at sa higaan ay umupo at nagla-laptop ang adult nitong kasama. Inosente lang ang titig ng sanggol. Akala mo'y alam nitong may camerang nakatutok sa kanya kaya kailangan niyang mag-behave. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Tignan ng maigi. Animo na wala sa frame ang sanggol, ngunit ang totoong nangyari ay may tumulak dito. Sa sobrang lakas ng pagkakatulak, napakabilis lang ng pagtumba. Ang sabi nga ng nag-post, mukhang glitch lang ito sa camera, ngunit panoorin niyong muli at titigan ang kanyang kasama. Hindi nagbago ang posisyon niya sa moment na natumba ang bata, kaya malabong cut lamang ito. Ganun na lang rin ang pagkakabigla at pagkakataranta ng nanay. Ano't ano man ang nangyari, hangad naming maging ligtas ang sanggol. Ngunit ano sa tingin niyo ang sanhi ng pagtumba ng bata? Let us know in the comments below. When the hunter becomes the hunted. Ang huli nating video ang pinaka nakakakilabot at disturbing sa lahat, kaya nais naming i-highlight talaga ito. Save the best for last, ika nga. At tingin namin, sapat na ang videong ito upang kayo'y makumbinsing totoo nga ang mga demonic attachments. Ito ang latest video ng Paranomies, isang sikat na paranormal at ghost hunting channel sa YouTube. Matatandaang na-feature na rin sila sa previous episode ng Goosebumps, ngunit kahit tagal nilang nawala. At sa tagal ng kanilang pagkawala sa YouTube, kay raming kababalaghan ang naganap. A lot of you guys have asked since we started the channel if anything has been following us home or anything like that, and we've always denied it. But the truth is something very dark and something malevolent has been following me for a very long time. Honestly, I think it's been with me for most of my life, but it's only been physically manifesting itself in the last few months after exposing myself to other dark entities through the investigations on this channel. Nagsimula raw ang pagsunod ng malevolent entity na ito kay Jordan dahil sa isang pagkakamali. But only a few investigations into our journey, we made a very grave mistake. A lot of you have pointed out that during a Ouija board session during our first investigation at Hangman's Church, we let go of the planchette without saying goodbye. Shortly afterwards, during the same investigation, came one of the most real pieces of physical interactions we've ever had with a spirit. Why are you staying here? Why are you staying here? Dude, go. Pagtapos ng pangyayaring ito, dito nang nagsimula ang unti-unting pagbabago at pagbigat sa mood ni Jordan. Kahit papatuloy lamang siya sa pang-araw-araw na pamumuhay, napapansin niyang nag-iiba na ang kanyang pakiramdam. Nag-iba na rin ang pakikitungo ng paranormal devices nila kay Jordan. Won't even pick you up. You won't pick me up? No. Is there something around me right now that's interfering with the electronics? Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimulang makita ni Jordan sa isang bangungot ang isang itim na babae. Isang shadow woman. At hanggang ngayon ay nagpapakita ito sa kanya. Upang matiyak na siya lang ang nakakaranas ng pagpaparamdam na ito, naisipan niyang i-isolate ang sarili at nanatili sa isang RV.
At sa pangalawang gabi, During the second night in the RV, there was this static that seemed to just overtake me. It was in my head. It seemed to be everywhere around me. And I wanted to look for the source, but I just couldn't pinpoint where to start looking because it was just everywhere. I'm not sure if you guys heard that, but I've been hearing that all night. I can barely get to sleep. And that's the first time that's ever happened. I've never heard anything like that at home, ever. Yeah. Hopefully it stops now. Hello. hindi kaya iisa lang ang nasa likod ng static at pagdabog ng cupboard? Ito naman ang nangyari sa huling gabi ni Jordan sa RV. Visible na ang takot na nararamdaman ni Jordan, ngunit imbes na lumayo. Who is that? Hello? Who are you? Why are you following me? Sa 3 gabi ng self-isolation, natiyak ni Jordan na siya ay positive, hindi sa isang malalang sakit, kundi sa isang matinding demonic attachment. Kalaunan, nakita na rin ni Jordan ang itim na babae in person sa loob mismo ng kanyang pamamahay. I'd seen her before in the sleep paralysis episode that I mentioned earlier, but this was the first time that she had shown herself to me in person, in real life with the lights on. My dog, Zeus, he was acting so unusual. He was just afraid at things that weren't even there. He was just like staring at something that was, it was clearly right in front of him that he was obviously freaked out by, but I couldn't see anything there. He was very interested in something and also cowering at something that was right in front of him, and I was watching, it was happening right in front of me. And that's what led me to start recording, because I felt that whatever was following me around was definitely in the room at that moment, and I wanted to capture it if I could. Masundan kaya niya ang kinatatakutan ng aso? Mababaka sa mukha ni Jordan ang magkahalong takot at kapaguran sa kanyang sitwasyon. At this point, kami mismo ay napapahiling na bumuti na ang lagay niya. Kami mismo takot na. Ngunit sa kasamaang palad, there's suddenly a ring of a bell.
what to do anymore. Hello? Fuck, what the fuck? Why are you following me? Naging agresibo na rin ang pagtatanong ni Jordan. Agresibo rin ang pagsagot sa kanya. Who are you? Who are you? At kanina, bago siya napatakbo palabas ng bahay, nakuhaan na pala niya ng video ang kanyang bisita. Fucking done with this. Fuck! Ano ang next step ni Jordan? Kahit pa nasa honeymoon noon ang isa pang kasapi ng Paranormies team na si Johnny, napatawag na lang rito si Jordan. Nalaman na lang ni Johnny ang sitwasyon ni Jordan via voicemail. At nang mabalikan niya si Jordan, napagdesisyon na nilang humingi ng tulong sa medium na si Patty McGrath. Patty McGrath is a very fascinating person. She's local to us. She lives about an hour away in Winnipeg, Manitoba, Canada. And I actually talked to Patty after we went through probably one of the most eye-opening and unexplainable experiences of our entire lives. I know for Jordan, it was something that he'll never be able to explain to me or to any of you guys. So basically what we're going to do today is I'm going to get you just to breathe because you're really, how would I say, very, very closed off for me. Okay. So the first question I always ask, do you want to be healed today? Yes. Okay. Because I only go through free will, what you're willing to heal, what you're not, right? I'm not here to be intrusive by any means. I'm here to work with everyone to try to get an understanding of the mysticism behind readings and or today specifically around readings. It's like I have a hard time looking at you when I talk. Yeah, I do have sleep problems and I don't really know where it stems from. Like I do have like sleep paralysis that I get it from time to time. When you say sleep paralysis, what do you mean? I mean, like, I don't know, it's like my eyes are open and I just fall asleep and then I just can't move, and usually I can just kind of like wiggle my fingers and whatever and I can eventually just get out of it. But recently, it happened where actually my eyes were closed. Mukhang may umiistorbo sa kanilang healing session. My eyes were closed and and then I fell into the sleep paralysis and what happens then? I don't know, the thing is distracting me. Like my eyes were closed and then I realized that I couldn't move. And then when I opened my eyes, I was actually able to open my eyes and I actually like saw like a woman like standing at the edge of my bed with like long dark hair. Yeah. And like she wouldn't leave. Yeah. Like, was she black or like dark figure or yeah, it was like she looked like a shadow with like long black hair pretty well. Okay. Katakatakang alam agad ni Patty kung ano ang itsura ng figure na nakikita ni Jordan.
Katakataka lalo ang paglakas ng REM sensor pagkatapos i-describe ni Patty ang entity. What they're doing is basically trying to be known, right? With energy. So we're on a still talk. I still love them, right? I'm not afraid of them. Dito natapos ang unang bahagi ng journey na ito ni Jordan tungkol sa pagsunod ng isang demonic entity sa kanya. Mapagtagumpayan kaya nila ni Johnny sa tulong ni Patty na mapaalis ang sumusunod sa kanya. Anuman ang mangyari, narito ang Goosebumps Top 5 upang ihatid sa inyo ang susunod na kabanata. At ito na ang ipinangako naming raffle mechanics kung saan maaari kayong manalo ng limited edition Goosebumps Top 5 shirt. 1. Like this video and the upcoming videos. 2. Share the video on your Facebook wall. 3. Follow our Facebook page na at Goosebumps Top 5. Number 4. Ikwento sa comment section ng inyong pinaka-nakakatakot na paranormal experience. Mamimili kami ng 5 na may pinaka-nakakatakot na kwento kasama ang paggawa ng other mechanics. Lahat ng inyong komento ay isa-isa naming babasahin. Contest winners will be announced in October 16, 2021, Friday. Good luck mga ka-Goosebumps! Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapintig balahibong video. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo na rin ang video na nilabas namin last week. Dito lang sa Goosebumps Top 5.